Akala ng anak kong si Ringo, hindi ko napansin nang palihim siyang maglagay ng kung ano sa lalagyanan ng aking mga gamit sa pangingisda, kumikilos na parang walang nangyari habang palayo siya. Pero 3 dekada bilang pulis dito sa Maynila ang nagturo sa akin na makita ang panlilinlang. Nang buksan ko ang kahon na yon kalaunan, ang nakita ko ay nagpatindig ng balahibo ko. Hindi lang dahil sa kung ano ito, kundi dahil napagtanto kong sinisira ako ng sarili kong anak. Hindi niya inasahan ang mangyayari. Ipapakita sa inyo ng kwentong ito kung paano naging laban para mabuhay ang pagmamahal ng isang ama. Pero bago yan, sabihin niyo sa comments, ano ang gagawin niyo kung ang sarili niyong anak ang sumusubok na sirain kayo? Huwag kalimutang mag-subscribe para sa buong kwento. Ang sikat ng araw sa umaga ay sumasala sa mga bintana ng garahe ko habang naghahanda ako para sa aking pangingisda sa Sabado. Sa edad kong 61, ang mga mag-isang paglalakbay na ito ay naging kanlungan ko simula nang mawala si Aling Celia, 3 taon na ang nakalilipas. Tuwing sumasapit ang madaling araw at nagsisimulang mamuti ang langit sa silangan, nararamdaman kong parang mas malapit ako sa kanya. Ang dagat ang naging paraan ko upang kausapin ang katahimikan, upang maibsan ang lungkot na iniwan ng pagkawala niya. Inaayos ko ang aking mga gamit nang dumating si Ringo sa pinto. May kakaiba sa kanyang tindig na agad kong napansin. Tense ang kanyang mga balikat at ang kanyang mga galaw ay masyadong sadyain. Parang isang taong pilit nagpapakita ng pagiging kalmado habang may kinikimkim na bagabag sa loob. "Magandang umaga, tatay," sabi niya sa boses na may pilit na saya. "Naghahanda para sa pangingisda mo?" Tumango ako habang sinusuri ang aking mga pain. "Oo, maaga ang alon ngayon. Baka makakuha ako ng malalaking isda." Sandali siyang nanatili sa pintuan, nakatingin sa sahig. Hindi iyon karaniwan para kay Ringo. Dati, kapag dumadalaw siya, malakas ang tawa at puno ng kwento. Pero ngayon parang may mabigat na ulap sa paligid niya. "May kailangan ka ba, anak?" Tanong ko habang inilalagay ang mga kawit sa maliit kong kahon. Nag-angat siya ng tingin. May kakaibang kislap sa mata niya, halo ng pag-aalala at pagdadalawang isip. Wala naman, tatay. Naisip ko lang na baka gusto mong may kasama ngayon sa pangingisda." Napahinto ako. 3 taon na akong halos mag-isa sa mga lakad kong iyon. Hindi dahil ayaw kong may kasama, kundi dahil ang katahimikan ng dagat, ang tanging lugar na nakakapagpatahimik sa alaala ni Aling Celia sa aking dibdib. "Sigurado ka?" tanong ko. "Akala ko may trabaho ka." Umiling siya. "Wala naman gaanong gagawin ngayon." Ngumiti ako ng bahagya. "Sige, kung gusto mong sumama, halika." Habang naglalakad kami palabas ng bahay, napansin kong palagi niyang tinitingnan ang aking bag. Hindi ko yun pinansin noong una. Akala ko'y nagmamasid lang siya kung ano ang dala ko. Ang bag na iyon ay matagal ko nang ginagamit. Lumang canvas bag na binili pa namin ni Aling Celia noong bata pa si Ringo. Sa bag na iyon ko inilalagay ang aking mga kawit, linya, at minsan ay baon kong tinapay at kape. Pagdating sa lumang pick-up ko, inilagay ko ang bag sa passenger seat habang ako naman ay nag-ikot para buksan ang pinto ng driver. Sa sandaling iyon, napansin kong bahagyang kumilos si Ringo malapit sa bag. Parang may inilalagay o kinukuha. Ngunit nang bumalik ako sa pwesto ko, nakaupo na siya ng maayos, nakatingin sa labas ng bintana. "Handa na?" tanong ko. "Oo," mabilis niyang sagot. Habang binabaybay namin ang makitid na kalsada papunta sa baybayin, tahimik si Ringo. Paminsan-minsan ay sisilip siya sa bag ko, pagkatapos ay ilalayo ang tingin. Hindi ko alam kung bakit, pero may kutob akong may hindi siya sinasabi. Pagdating namin sa pantalan, bumaba kami at inihanda ang maliit kong bangka. Inilagay ko ang bag sa loob, sa may bandang harapan. Ramdam ko ang hangin ng dagat, maalat at malamig, na parang matagal ko ng kaibigan. Habang nagtutulak kami palabas sa tubig, napansin kong lalong naging tahimik si Ringo. "Anak," sabi ko habang inaayos ang lambat, "may iniisip ka ba?" Nagulat siya sa tanong ko. "Ha? Wala naman." Hindi ako kumbinsido. Kilala ko ang anak ko. Kapag may kinikimkim siya, ganito siya. Tahimik, iwas sa tingin, at parang laging nagmamadali sa loob.
Lumipas ang ilang minuto bago siya muling nagsalita. Tatay, mahalaga ba sa iyo ang bag na iyan? Napatingin ako sa kanya. Bakit mo natanong? Nagkibit balikat siya. Mukhang luma na kasi. Ngumiti ako ng bahagya. Oo, luma na, pero may halaga. Tumango siya pero hindi siya nagsalita pa. Habang ibinababa ko ang linya sa tubig, may naramdaman akong kakaiba sa bag, parang mas mabigat ito kaysa dati. Hindi ko muna ito pinansin. Akala ko'y baka dahil sa mga gamit. Ngunit nang kumuha ako ng pain mula sa loob, may napansin akong bagay na hindi ko kilala. Isang maliit na sobre. Hindi iyon sa akin. Napatingin ako kay Ringo. Sa sandaling iyon, namutla ang kanyang mukha. Parang alam na alam niya kung ano ang hawak ko. At doon ko naintindihan. May inilagay siya sa bag ko kanina. At kung ano man iyon, malinaw na hindi niya akalaing mapapansin ko agad. Siguro ay perpekto ang lawa ngayon. Lumapit si Ringo at bawat instinkto ko ay sumisigaw na may mali. Hindi niya maalis ang tingin sa lalagyanan ng aking gamit sa pangingisda. Pagkatapos ay ililihis niya ang tingin at babalik ulit sa pagtingin. Bilang isang dating detektib, 3 dekada akong nagbasa ng body language. Pwedeng tingnan ko ang mga gamit mo? Tanong niya. Lumapit sa kahon bago pa ako makasagot. Maingat ko siyang tiningnan. Mababaw ang kanyang paghinga. May pawis sa kanyang noo kahit maaga pa. Nang akala niya'y hindi ako nakatingin, sumilip siya sa maliit na imbakan kung saan ko nilalagay ang ekstrang mga kawil. Doon ko siya nakita. Gumalaw ang kanang kamay ni Ringo nang may sanay na kasanayan patungo sa bulsa ng kanyang jacket. Kumuha ng isang maliit na bagay na nakabalot sa itim na tissue paper. Ang galaw ay napakabilis, napakalihim, na kung hindi ako nagmamasid ng may sanay na mata, baka hindi ko ito napansin. Inilagay niya ang bagay sa loob ng pangunahing kompartimento ng kahon. Inilagay ito sa pagitan ng aking mga pain at mga pabigat. Ang buong nangyari ay tumagal ng wala pang 30 segundo, ngunit parang pinanood ko ang isang krimen na dahan-dahang nangyayari sa sarili kong garahe. Malakas ang pintig ng aking puso. Ngunit pinilit kong manatiling kalmado. Ipinagpatuloy ang pag-aayos ng aking linya ng pangingisda na parang walang nangyari. Umurong si Ringo, pinunasan ang kanyang mga kamay sa kanyang maong. Isang kilos na tila para mas alisin ang ebidensya kaysa sa paglilinis. Sige tatay, babalikan na lang kita, sabi niya, papunta na sa pinto. Mag-enjoy ka tatay, sana makahuli ka ng malalaki. Nakita ko siyang nawala sa loob ng bahay. Ang kanyang mga yabag ay umaling-aungaw sa hagdanan. Natahimik ang garahe, maliban sa malayong ingay ng trapiko at sa malakas kong paghinga. Tiningnan ko ang lalagyanan ng aking gamit sa pangingisda na parang naging isang mapanganib na bagay. Anuman ang itinago ni Ringo sa loob, malinaw na ayaw niyang agad kong makita. Ngunit tila umaasa rin siyang makita ko ito kalaunan. Ang kontradiksyon ay walang kabuluhan. Maliban kung gusto niyang makita ko ito kapag huli na ang lahat para gumawa ng anuman. Ang pagkaunawa ay tumama sa akin na parang pisikal na suntok. Ang sarili kong anak ay naglagay lamang ng isang bagay sa aking pag-aari. Isang bagay na inaasahan niyang magdudulot sa akin ng malaking problema. Naisip ko ang mga nakaraang buwan, ang lumalalang desperasyon ni Ringo para sa pera, ang kanyang pagbabago ng mood, ang paraan ng pag-iwas niya sa eye contact sa panahon ng pag-uusap, mga senyales na itinuring kong stress sa kawalan ng trabaho, at ang patuloy na sakit sa pagkawala ni Aling Celia, mga senyales na pinanindigan ko dahil mahal ko siya. Ngunit 3 dekada ng pagiging pulis ang nagturo sa akin na ang pag-ibig ay maaaring magbulag sa iyo sa katotohanan. At ang katotohanan ay nakaupo sa lalagyanan ng aking gamit sa pangingisda. Nakabalot sa itim na papel na parang regalo na hindi ko kailanman gustong matanggap. May mali sa kilos ng aking anak at may kutob ako na ang anumang itinago niya sa aking gamit sa pangingisda ay magbabago sa lahat sa pagitan namin magpakailanman. Nakatayo sa aking garahe, tinitingnan ang kahon na ngayon ay parang isang bombang oras, bumalik ang isip ko sa nakaraang gabi. Siguro dapat ko nang nakita ito. Ang mga senyales ay naroon na sa hapunan,
Nakasulat sa mukha ni Ringo ang desperasyon na pinili kong huwag pansinin. Nagsimula ang Biyernes ng gabi ng normal. Nag-iihaw ako ng manok sa likod ng bahay habang si Ringo naman ay naghahanda ng mesa sa loob. Ang usok mula sa uling ay dahan-dahang umaakyat sa hangin at ang malamig na simoy ng hangin ay may dalang amoy ng nagbabagong dahon mula sa mga puno sa gilid ng bakuran. Sa isang sandali, halos parang bumalik ang nakaraan. Ang mga gabing ganito noong buhay pa si Aling Celia. Noon, lalabas siya sa pintuan ng kusina, nakapamaywang at sisigaw ng pabiro. "Ramon, ilang oras mo pang iihawin niyan? Magiging uling na ang manok." At tatawa ako habang sinasabing, "Konting pasensya pa, Celia. Perpekto na ito." Pero ngayon, wala na siya. Ang bakanting upuan sa aming mesa ay parang tahimik na sugat na hindi na kailanman maghihilom. 3 taon na ang lumipas mula nang mawala siya, pero may mga gabing parang kahapon lang nangyari ang lahat. Pagpasok ko sa bahay, dala ang plato ng manok. Naroon si Ringo, nakaupo na sa mesa. Tahimik siya ng hindi karaniwan. Pinaglalaroan niya ang pagkain sa kanyang plato gamit ang tinidor. Paikot-ikot lang ang galaw, parang wala siyang gana. Paminsan-minsan ay sisilip siya sa akin, pagkatapos ay agad na ibababa ang tingin. Napansin ko rin ang mga kamay niya, bahagyang nanginginig. Nang abutin niya ang baso ng tubig, halos matapon ang laman. "Anak, ayos ka lang ba?" tanong ko habang umuupo. "Oo naman, tatay," sagot niya agad, pero hindi niya ako tinignan. Inisip kong baka dahil lang iyon sa stress. Ilang buwan na rin siyang naghahanap ng trabaho matapos magsara ang kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Hindi madali para sa isang lalaking nasa edad niyang magsimulang muli. Kaya hindi ko na siya pinilit magsalita. Tahimik kaming kumain ng ilang minuto. Ang tanging maririnig ay ang mahinang kalansing ng kubyertos at ang hangin na tumatama sa bintana. Pagkatapos, bigla siyang huminto. Ibaba niya ang tinidor. "Tatay, kailangan kong may sabihin sa iyo," sabi niya sa wakas, halos pabulong. Tumingin ako sa kanya. Sa pagkakataong iyon, malinaw kong nakita ang takot sa kanyang mga mata. "Anong problema?" tanong ko. Huminga siya ng malalim, parang naghahanda sa isang bagay na mabigat. "Tatay, nagkamali ako. Nanahimik ako." Ang mga salitang iyon ay hindi kailanman magandang simula ng usapan. "Anong klaseng pagkakamali?" maingat kong tanong. Hindi siya agad sumagot. Pinunasan niya ang mga palad niya sa pantalon. Pagkatapos ay tumingin sa bakanting upuan ni Aling Celia. Parang naghahanap siya ng lakas doon. "Tatay, may iningatan ako na hindi dapat." Napakunot ang noo ko. "Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo." "Subukan mo," sabi ko ng mahina. Napapikit siya sandali. Pagkatapos ay sinabi niya, ang mga salitang hanggang ngayon ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isip ko. "May kahon ako at kailangan ko itong itago pansamantala." Sa oras na iyon, hindi ko pa alam kung gaano kabigat ang mga salitang iyon. Akala ko noon, simpleng problema lang, marahil pera o mga papeles o kung anuman na maaaring ayusin ng isang ama para sa kanyang anak. Kung alam ko lang sana ang laman ng kahong iyon. Kung alam ko lang sana kung gaano kalalim ang gulong pinasok ni Ringo. Marahil ibang-iba ang naging desisyon ko noong gabing iyon. Agad kong nakilala ang tono na iyon, ang parehong boses na ginamit niya bilang teenager nang kailangan niya ng pera para sa school trips. Pero si Ringo ay 27 na ngayon, at ang mga pag-uusap na ito ay naging masyadong madalas. "Ano yon, anak?" Huminga siya ng malalim. Ang kanyang mga daliri ay kinakalabog sa mesa ng kinakabahan. "Nasa problema ako, problema sa pera. Kailangan ko ng 1,500,000. Ang halaga ay tumama sa akin na parang sampal. Ibinaba ko ang aking tinidor, pinagmasdan ang kanyang mukha sa ilalim ng dim na ilaw ng kisame. Pula ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga eyebag ay nagpatanda sa kanya. Kailan ba siya naging ganoon kapayat? 1,500,000? Ulit ko sinisikap na panatilihing kalmado ang aking boses. "Ringo, mas malaki pa iyan sa pera na nasa ipon ko. Anong klaseng problema?" Naging tense ang kanyang panga at nakita ko ang isang bagay na dumaan sa kanyang mukha. Galit siguro,
o isang desperasyon na napakalalim kaya naging mas madilim ito? Mahalaga yan, tatay, singhal niya. Anak mo ako. Kailangan ko ng tulong. Siyempre mahalaga yan. Tinutulungan na kita sa loob ng ilang buwan. Pambayad ng renta, pambayad ng kotse, pagkain. Saan napupunta ang lahat ng perang ito? Biglang tumayo si Ringo, kumalansing ang kanyang upuan sa sahig na kahoy. Hindi mo naiintindihan. Hindi sila pasensyoso. Hindi sila maghihintay para ayusin ko ang mga bagay-bagay. Sinong sila, Ringo? Pero papalayo na siya, papunta sa hagdan. Kalimutan mo na. May iba akong gagawin. Tinawag ko siya, ngunit ang tanging sagot ay ang malakas na pagsara ng pinto ng kanyang silid. Umupo ako mag-isa sa mesa, napapaligiran ng kalahating nakain na pagkain at ang lumalaking katiyakan na ang aking anak ay kasangkot sa isang bagay na mas masahol pa kaysa sa kawalan ng trabaho. Ang natitirang bahagi ng gabi ay lumipas sa isang nakakabahalang katahimikan. Naghugas ako ng pinggan, nanood ng balita, sinunod ang aking normal na rutina habang nananatili si Ringo sa kanyang silid. Naririnig ko siyang naglalakad pabalik-balik sa itaas ko. Paminsan-minsan ay nakikipag-usap sa telepono sa mahina at nagmamadaling tono. Ngayon, nakatayo sa aking garahe, 12 oras kalaunan. Ang mga pabulong na tawag na iyon ay nagkaroon ng bagong at masamang kahulugan. Hindi humihingi ng lehitimong tulong si Ringo kagabi. Sinusubukan niya ako kung ibibigay ko ba ng kusa ang perang kailangan niya. Nang tumanggi ako, lumipat siya sa plan B. Anuman ang nakabalot sa itim na papel na iyon sa aking lalagyanan ng gamit sa pangingisda ay ang life insurance ni Ringo, ang kanyang paraan para makuha ang kailangan niya anuman ang maging kapalit ko. Naisip ko si Aling Celia, kung ano ang sasabihin niya kung nakikita niya kami ngayon. Siya ang laging tagapamayapa sa aming pamilya, nakakahanap ng kompromiso kung saan ako ay puti at itim lang ang nakikita. Pero kahit si Aling Celia ay mahihirapan dito. May binabalak ang anak ko na sisira sa akin at ako lang ang makakapigil dito. Ngayon ay may katuturan na kung bakit siya kinakabahan malapit sa aking mga gamit sa pangingisda. Nakakalat na ang patibong. Hindi ko na ito maaaring ipagpaliban pa. Anuman ang itinago ni Ringo sa aking kahon, ay kinakain ako na parang asido at kailangan kong malaman kung ano ang aking kinakaharap. Nanginginig ang aking mga kamay habang lumalapit ako sa kahon. 3 dekada ng pagsasanay sa pagiging pulis ang nakikipaglaban sa pagtanggi ng isang ama. Bumukas ang mga metal na trangka na may pamilyar na tunog na minsan ay nagbibigay sa akin ng ginhawa. Ang kahong ito ay naging kanlungan ko mula sa dilim na nakita ko sa aking karera sa pulisya. Ngayon pakiramdam ko ay nadungisan ito. Inangat ko ang itaas na tray, inilalabas ang pangunahing kompartimento. Doon, nakasiksik sa pagitan ng aking paboritong silver lure at mga pabigat, ay ang itim na papel na maingat na inilagay ni Ringo. Malakas ang pintig ng aking puso habang kinakalagan ko ito nang may nanginginig na mga daliri. Nahulog ang papel upang ilabas ang isang transparent na plastic bag na naglalaman ng puting pulbos. Kahit walang pagsusuri, alam kong eksakto kung ano ang nakikita ko. Nakakita na ako ng sapat na fentanyl sa mga ebidensya para makilala ito agad. Mabigat ang bag, siguro 2 ounces, isang halaga sa kalye na 600,000, higit pa sa sapat upang ituring na intensyon na ipamahagi sa ilalim ng batas. Higit pa sa sapat upang sirain ang natitirang bahagi ng aking buhay. Napaupo ako sa aking workbench. Ang bag ay parang tinunaw na tingga sa aking palad. Umikot ang garahe sa paligid ko habang ang buong lawak ng pagtataksil ni Ringo ay bumagsak sa akin na parang avalanche. Ang anak ko ay isang adik. Ang mga senyales na hindi ko napansin ay biglang nagningning sa aking alaala na parang mga babala ng neon. Ang pagbaba ng timbang, ang pulang mga mata, ang pagbabago ng mood na aking itinuring na sakit at kawalan ng trabaho. Ang nanginginig na mga kamay, ang matinding pangangailangan ng pera, ang mga pabulong na tawag sa lahat ng oras. Gaano na ito katagal nangyayari? Paano ako nagkamali? Isang taong gumugol ng 3 dekada sa paghuli ng mga kriminal
na hindi nakita na ang sarili kong anak ay naging isa, ngunit mas masahol pa sa adiksyon ay ang pagtataksil. Hindi aksidente na itinago ni Ringo ang mga droga sa aking lalagyanan ng gamit sa pangingisda. Ito ay sadyain, kinalkula. Gusto niyang makita ko ang fentanyl na ito, ngunit hindi hanggang sa huli na ang lahat. Hindi hanggang sa may ibang makakita nito muna. Ang katotohanan ay tumama sa akin na parang pisikal na suntok. Balak akong ipahamak ni Ringo. Naisip ko si Aling Celia, ang mga pangako na ginawa ko sa kanyang higaan ng kamatayan. Hanggang ngayon malinaw pa rin sa isip ko ang gabing iyon. Ang ilaw sa ospital ay malamlam, ang amoy ng gamot ay mabigat sa hangin, at ang kamay niyang hawak ko ay unti-unting nawawala ng init. Tatay Ambo. Mahina niyang bulong noon, gamit ang palayaw na matagal na niyang itinatawag sa akin. Nawawala si Ringo kung wala ako. Pinisil niya ng kaunti ang aking kamay, parang hinihingi ang isang bagay na alam niyang mabigat. Pangako, maging mapagpasensya ka sa kanya. Mapagpasensya. 3 taon na ang nakalipas mula ng gabing iyon at 3 taon ko ring sinubukang tuparin ang pangakong iyon, kahit pa unti-unti akong nadudurog sa loob. 3 taon akong naging mapagpasensya habang dahan-dahang nalulugmok si Ringo sa adiksyon sa ilalim mismo ng aking ilong. Noong una, hindi ko ito nakita. O baka ayaw ko lang talagang makita. Nagsimula ito sa maliliit na bagay. Pagod na pagod siyang umuuwi sa bahay, laging may dahilan kung bakit kailangan niyang manghiram ng kaunting pera. Minsan, para raw sa renta, minsan para sa gamot ng kaibigan, minsan para sa kung anong bayarin na biglang lumitaw. Tatay, babayaran ko rin iyan, lagi niyang sinasabi. At ako naman, dahil ama ako, naniwala. Mapagpasensya ako habang inuubos niya ang aking ipon sa walang katapusang emergency. Ang perang itinabi ko sana para sa pagtanda, para sa mga araw na hindi na ako makakapagtrabaho, unti-unting naglaho. Pero sinabi ko sa sarili ko na ayos lang iyon, dahil anak ko siya. Dahil iyon ang ginawa ko ring pangako kay Aling Celia. Ngunit sa bawat buwan na lumipas, may nagbabago kay Ringo. Ang matamis na batang pinalaki namin ni Celia. Ang batang mahilig tumawa, ang batang laging tumutulong sa kanyang ina sa kusina, ang batang sabik magkwento tungkol sa pangarap niyang maging mekaniko, unti-unting naglaho. Pinalitan siya ng isang lalaking palaging pagod, palaging kinakabahan, at palaging may tinatagong problema. May mga gabing hindi siya umuuwi. May mga araw na hindi siya sumasagot sa tawag ko. At kapag bumabalik siya sa bahay, may kakaiba sa mga mata niya. Parang may aninong sumusunod sa kanya kahit saan siya magpunta. Ringo, minsan kong sinabi sa kanya isang gabi habang nakaupo kami sa sala. May problema ka ba talaga? Ayos lang ako, tatay, sagot niya agad. Pero hindi niya ako matingnan. Doon ko unang naramdaman ang takot. Hindi ang takot para sa sarili ko, kundi ang takot para sa kanya. Dahil kahit gaano ko pa gustong maniwala na lilipas lang iyon, alam kong may mali. At gayon pa man, pinili kong maging mapagpasensya. Pinili kong maghintay. Pinili kong umasa na babalik ang anak kong kilala ko. Ngunit ngayong nakatayo ako sa garahe, nakatitig sa kahong iniwan niya, ang kahong biglang lumitaw sa aking bag, ramdam kong parang bumabalik lahat ng babalang hindi ko pinansin. Ang mga nanginginig niyang kamay sa hapunan, ang pilit niyang ngiti, ang paraan ng pag-iwas niya sa aking tingin. Ang kahon sa harapan ko ngayon ay hindi lang isang kahon. Ito ay simbolo ng lahat ng lihim na itinago ni Ringo sa loob ng maraming buwan. Marahil maraming taon. At habang nakatitig ako rito, isang tanong ang paulit-ulit na bumabalik sa aking isip. Hanggang saan ba ang pagiging mapagpasensya ng isang ama? At kailan darating ang sandaling kailangan niyang aminin na ang anak na sinusubukan niyang iligtas ay siya ring maaaring magpahamak sa kanya? Ang mga luha na hindi ko naibuhos simula noong libing ni Aling Celia ay nag-init sa aking mga mata habang tinitingnan ko ang fentanyl. Hindi na ito tungkol sa pera lamang, ito ay tungkol sa kaligtasan. Ang aking kaligtasan. Kung magtatagumpay ang plano ni Ringo, ako ay aarestuhin dahil sa pagtutulak ng droga. Sa edad na 61, ang isang sentensya ay nangangahulugang gugugulin ko ang aking mga huling taon sa bilangguan
habang mamanahin ni Ringo ang lahat ng pinaghirapan namin ni Aling Celia sa buong buhay namin. Ang batang tinuruan kong mangisda sa garahe na ito, ang anak na minahal ko, nang walang pasubali, ay handang sirain ako para iligtas ang sarili niya. Binalot ko muli ang fentanyl sa itim na papel nito. Mas matatag na ngayon ang aking mga kamay. Habang pinalitan ng malamig na determinasyon ang gulat, inakala ni Ringo na naglalaro siya ng chess sa isang taong hindi alam ang mga patakaran. Ngunit nakalimutan niyang ang kanyang ama ay gumugol ng 30 taon na laging nauuna sa mga kriminal. Kung gusto ng sarili kong anak na laruin ang larong ito, matutuklasan niya na natuto ako ng ilang galaw na hindi niya kailanman inasahan. Sinusubukan akong ipahamak ng anak ko at hindi niya ito nakita na darating. Ang fentanyl ay nasa aking workbench bilang ebidensya sa isang kaso na hindi ko kailanman gustong lutasin. Ngunit 3 dekada ng trabaho bilang detektib ang nagturo sa akin na ang emosyon ay isang luho na hindi ko kayang ipagkaloob. Kung balak akong ipahamak ni Ringo, kailangan kong maintindihan kung bakit. Pumasok ako sa bahay at umakyat sa silid ni Ringo. Nang makarating ako sa pasilyo, narinig ko ang kanyang boses sa likod ng saradong pinto, nagmamadali at nagmamakaawa. Sabi ko sa iyo, Mang Marco, kailangan ko lang ng isa pang linggo. Pinapahirapan ako ng tatay ko sa pera, pero inaayos ko na. Mang Marco, huwag, pakiusap, huwag mong gawin iyan. May plano ako. Bukas ng gabi ay makukuha mo ang lahat ng kailangan mo. 500,000. Tulad ng napagkasunduan natin. 500,000. Parehong halaga na hinihingi ni Ringo sa hapunan. Nanindig ang aking balahibo habang ang mga piraso ay nagsisimulang magkasa. Nagpatuloy ang pag-uusap, mas naging desperado ang boses ni Ringo. Hindi mo naiintindihan, Mang Marco. Kung may mangyari sa akin, hindi mo na makukuha ang pera mo. Bigyan mo lang ako hanggang linggo. Narinig ko ang galaw sa silid. Pagkatapos ang boses ni Ringo muli, sa pagkakataong ito ay may ibang tawag. Aling Elena, si Ringo ito. Oo, alam kong atrasado na ang bayad sa loan ng bahay, pero makukuha ko ang pera bukas. Hindi mo na kailangang simulan ang foreclosure proceedings. Halos lumuhod ang aking mga tuhod. Loan ng bahay. Foreclosure. Ginamit ni Ringo ang aking bahay bilang kolateral para sa isang bagay at wala akong alam tungkol dito. Makalipas ang 20 minuto, lumabas si Ringo sa kanyang silid, nakasuot ng kanyang pang-interview na damit, mukhang kalmado sa kabila ng takot na narinig ko sa kanyang boses. Pupunta ako sa job interview, tatay, sigaw niya mula sa itaas. Sana swertihin ako. Naghintay ako hanggang sa marinig kong umalis ang kanyang kotse sa driveway. Pagkatapos ay kumilos ako. 3 dekada ng pagsasanay sa pagiging pulis ang nagturo sa akin na mag-imbestiga at ang sarili kong anak ay hindi makakalusot sa akin. Ang silid ni Ringo ay nagkwento sa mga nakakalat na dokumento na sinubukan niyang itago. Ipinakita ng bank statements ang malalaking cash withdrawals sa nakaraang X na buwan. Ibinunyag ng credit card bills ang cash advances na nagkakahalaga ng 800,000. Karamihan ay kinuha sa isang sugalan. Ngunit ang kasunduan sa pautang ang nagpanginig sa aking mga kamay. Si Aling Elena, isang lisensyadong nagpapahiram, ay nagbigay kay Ringo ng 2,500,000 gamit ang aking bahay bilang kolateral. Ang aking pirma ay pineke sa mga dokumento na naglalagay sa panganib ng lahat ng aking pag-aari. Nakakita ako ng mga resibo ng pusta na nakasiksik sa drawer ng kanyang tukador. Mga tiket ng pusta na nagpapakita ng lumalaking pagkalugi linggo-linggo, mga numero ng telepono na nakasulat sa mga piraso ng papel, kabilang ang isa na may label na Mang Marco, emergency lamang. Ang timeline ay naging malinaw. Nawawalan si Ringo ng pera na wala siya sa pagsusugal. Nang tumaas ang mga utang sa kasino, humiram siya kay Aling Elena. Pineke ang aking pirma upang gamitin ang bahay bilang kolateral. Nang maubos ang perang iyon, lumapit siya kay Mang Marco para sa mga droga. Malamang na balak niyang ibenta ang mga ito upang bayaran ang kanyang ibang mga utang. Ngayon, lumalapit ang dalawang nagpapahiram. Gusto ni Mang Marco ng 1,500,000 bago ang linggo
o haharapin ni Ringo ang mga kahihinatnan na higit pa sa pagkasira ng pananalapi. Ipa-foreclose ni Aling Elena ang aking bahay kung hindi nabayaran ang kanyang pautang sa loob ng ilang araw. At si Ringo, na nakulong sa pagitan ng dalawang mapanganib na tao, ay nagpasya na isakripisyo ang kanyang ama upang iligtas ang sarili niya. Ang pagpapahamak ay hindi lamang tungkol sa pagkuha ng pera. Ito ay tungkol sa pag-alis sa tanging taong makakapigil sa kanya na mawala ang lahat ng pinaghirapan ko sa buong buhay ko. Umupo ako, napapaligiran ng ebidensya ng pagtataksil ng aking anak. Pakiramdam na may malamig na bumaba sa aking dibdib. Ang bahay na pinagtrabahuhan ko ng 30 taon ay nawala na, pinirmahan sa mga peking dokumento at desperadong kasinungalingan. Nakaupo sa silid ni Ringo, napapaligiran ng mga ebidensya ng kanyang pagtataksil, naramdaman ko na nawala ang huling bakas ng damdaming pang-ama. Hindi na ito tungkol sa pagtulong sa isang anak na may problema, ito ay tungkol sa kaligtasan. Kinunan ko ng litrato ang mga dokumento ng pautang at mga resibo ng sugal gamit ang aking telepono bago ko ibalik ang mga ito sa kanilang pinagtataguan. Kung ito ay dadalhin sa korte, kailangan ko ng ebidensya na pineke ni Ringo ang aking pirma at ninakaw ang aking bahay. Ngunit kailangan ko munang harapin ang agarang banta. Ang fentanyl sa aking lalagyanan ng gamit sa pangingisda ay isang nakakargang sandata na nakatutok sa aking kinabukasan at hindi ko hahayaan na pindutin ni Ringo ang gatilyo. Lumakad ako pabalik sa garahe. Matatag at determinado ang aking mga hakbang. 3 dekada ng pagiging pulis ang nagturo sa akin na ang pinakamahusay na depensa ay madalas isang mahusay na atake. Inakala ni Ringo na naglalaro siya ng chess sa isang baguhan, ngunit matutuklasan niya na natuto ang kanyang ama ng ilang galaw sa kanyang karera. Ang fentanyl ay eksakto kung saan ko ito iniwan, nakabalot sa itim na papel. Pinulot ko ito, nararamdaman ang bigat nito sa aking palad. 2 onsa ng puting pulbos na maaaring sumira sa aking buhay o magligtas nito, depende sa kung saan ito mapupunta. Sa pamamagitan ng bintana ng garahe, ay nakikita ko ang Honda Civic ni Ringo na nakaparada sa driveway, isang 10 taong gulang na kotse na tinulungan ko siyang bilhin nang magtapos siya sa kolehiyo, noong naniniwala pa ako na may gagawin siya sa kanyang sarili. Narinig kong bumukas ang pinto sa harap at ang boses ni Ringo na tumatawag, "Tatay." Gumagawa na naman ng kakaibang ingay ang kotse ko. Magta-taxi na lang ako sa interview para sigurado. Ayoko nang ma-stranded. Perpekto. Isa pang kasinungalingan para idagdag sa kanyang koleksyon, ngunit ito ay pabor sa akin. "Magandang ideya, anak," sagot ko. "Mas mabuti ang sigurado." Naghintay ako hanggang sa marinig kong dumating ang taxi at ang mga yabag ni Ringo ay nawala sa driveway. Pagkatapos ay nakita ko ang mga susi ng kanyang kotse na nakasabit sa kawit sa tabi ng likod na pinto kung saan niya laging iniiwan. Bumukas ang trunk ng Honda nang may mahinang click. Sa loob ay may mga jumper cables, ekstrang gulong, isang lumang gym bag na hindi niya ginagamit sa loob ng ilang buwan. Inilipat ko ang gym bag sa isang tabi at inilagay ang fentanyl sa ilalim nito. Nakasiksik sa gulong kung saan madaling makita, ngunit hindi agad halata. Habang isinasara ko ang trunk, naisip ko si Aling Celia at kung ano ang sasabihin niya kung nakikita niya ako ngayon. Laging naniniwala siya sa ikalawang pagkakataon, sa kapangyarihan ng pag-ibig upang tubusin kahit ang pinakamasamang pagkakamali. Ngunit hindi kailanman naharap si Aling Celia sa isang anak na handang sirain ang kanyang ama upang iligtas ang sarili niya. Ibinato ko ang mga susi sa kanilang kawit at bumalik ako sa aking garahe. Nakabukas ang lalagyanan ng aking gamit sa pangingisda sa workbench, inosente. Ngayon ay wala na ang nakamamatay nitong karga. Nilinis ko ang bawat ibabaw na maaaring nahawakan ni Ringo. Inalis ang anumang bakas ng nakatago doon. Hindi ko napansin ang kabalintunaan. Sa loob ng 3 taon, sinisikap kong iligtas ang isang anak na nawala na. Ngayon ay sinisikap kong iligtas ang aking sarili mula sa anak na hindi ko na iligtas. Nag-vibrate ang aking telepono na may text message mula kay Ringo. "Maganda ang interview. Dapat may balita ako sa Lunes. Salamat sa pagtitiwala mo sa akin, tatay."
Ang kaswal na kasinungalingan ay maaaring nakasakit sa akin kahapon. Ngayon ay kinumpirma lamang nito ang alam ko na. Tumawid si Ringo sa isang linya na walang balikan. Naisip ko ang mga tawag sa telepono na narinig ko, ang desperasyon sa boses ni Ringo habang nagmamakaawa kina Mang Marco at Aling Elena para sa karagdagang oras. Nangako siya ng pera para bukas ng gabi, pera na balak niyang makuha sa pamamagitan ng pagsira sa akin. Ngunit may paraan ng mga plano na magkamali kapag minamaliit mo ang iyong kalaban. Nilinis ko ng husto ang aking lalagyanan ng gamit sa pangingisda. Inayos ang aking mga pain at pabigat hanggang sa lahat ay magmukhang eksakto kung ano ang dapat. Isang matandang pulis na naghahanda para sa isang payapang pangingisda. Wala nang iba. Babalik si Ringo sa bahay, umaasang makita ang kanyang patibong na perpektong nakalatag. Sa halip, matutuklasan niya na ang patibong ay na-reset at hindi na siya ang mga ngaso. Ngayon ay makikita natin kung sino talaga ang mas mahusay na estratehiya. Umuwi si Ringo pagkatapos ng 6:00, mukhang mas kumpiyansa kaysa sa nakita ko sa loob ng maraming buwan. Pumasok siya sa harap na pinto na may magaan na hakbang na parang biglang nawala ang kanyang mga problema. "Kumusta ang interview mo?" Tanong ko mula sa aking silyang de recline. Pinananatiling kaswal ang aking boses. "Napakaganda, tatay. Mukhang humanga sila." Isinabit niya ang kanyang jacket sa isang upuan sa kusina nang may relax at natural na galaw. Sa tingin ko, ito na ang oportunidad na hinihintay ko. Maingat ko siyang pinagmasdan. Napansin kung paano iniiwasan ng kanyang mga mata ang direksyon ng garahe. Nagpapanggap siya at nakakumbinsi siya. Kung hindi ko alam ang totoo, baka naniwala ako sa kanya. "Aba, magaling yan, anak. Kailan ka magkakaroon ng balita? Para sa Lunes?" Lumapit si Ringo sa hagdanan pagkatapos ay huminto. "Medyo pagod ako. Sa tingin ko ay magpapahinga muna ako bago kumain ng hapunan." Tumango ako. Ibinalik ang aking pansin sa telebisyon. Ngunit narinig ko ang bawat tunog mula sa itaas. Bawat kaluskos. Bawat mahinang pag-uusap sa likod ng kanyang pinto. Hindi nagtagal. Sa loob ng 20 minuto, narinig ko ang boses ni Ringo, nagmamadali at excited. "Oo, kailangan kong magulat ng drug trafficking. Ang pangalan ko ay Ringo Reyes at may ebidensya ako na ang aking tatay ay nagtutulak ng fentanyl." Malakas ang pintig ng aking puso, ngunit pinilit kong manatiling tahimik. Ito na. Ito ang sandali na pinaghandaan ni Ringo. Si Tatay Ambo, 61 anyos, ay nagtatago ng droga sa kanyang lalagyanan ng gamit sa pangingisda. Nakita ko siya na may malaking dami ng fentanyl kaninang umaga. Narinig ko ang kasiyahan sa kanyang boses. Ang ginhawa ng isang taong nag-iisip na malulutas na ang kanyang mga problema. Ibinigay niya ang aming address. Inilarawan niya ang lokasyon ng kahon. Nagbigay pa siya ng mga detalye tungkol sa aking pinaghihinalaang mga kasabwat. "Oo, mananatili ako sa linya. Pakiusap, bilisan nyo. Natatakot ako na susubukan niyang ilipat ang mga droga." Ang kabalintunaan ay nakakatawa sana kung hindi lang ito napakalungkot. Tama si Ringo na katakutan na maaaring ilipat ang mga droga. Hindi lang niya alam na nailipat na ito. Narinig ko siyang natapos ang tawag. Pagkatapos ay agad na tumawag ng ibang numero. "Mang Marco, si Ringo ito." "Oo, tapos na. Papunta na ang pulis para arestuhin ang tatay ko. Makukuha mo ang pera mo bukas." Pagkatapos ay pangatlong tawag. "Aling Elena, ayos ang lahat ng plano. Kapag naaresto na siya, magkakaroon ako ng access sa lahat. Bayad na ang loan mo." Umupo ako sa aking sala. Nakikinig sa aking anak na nag-oorkestra ng aking pagkasira ng may kahusayan sa krimen. Ang isang bahagi ko ay humanga sa kanyang detalyadong pagpaplano. Ang natitirang bahagi ko ay nakaramdam ng pagkasuka. Makalipas ang 50 minuto, nakita ko ang unang sasakyan ng pulis na pumasok sa aking driveway. Sinundan ng 2 karagdagang sasakyan at isang hindi markadong sedans. Sa pamamagitan ng bintana, nakilala ko si Detective Ligaya Reyes, dati kong kasamahan. Bumaba si Ringo ng hagdan. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng nag-aalalang inosente. "Tatay, may mga pulis sa labas. Ano ang nangyayari?"
Walang mintis ang kanyang pagganap. Kung hindi ko narinig ang kanyang mga tawag sa telepono, baka naniwala ako na totoo ang kanyang pagkalito. Tumunog ang doorbell ng matinis at may autoridad. Eto na. Lumapit si Ringo sa pinto, ngunit ako ang nauna. Ako ang magbubukas, anak. Habang naglalakad ako patungo sa harap na pinto, nasilayan ko ang refleksyon ni Ringo sa salamin ng pasilyo. Sa isang sandali lang, nang akala niya'y hindi ako nakatingin, nawala ang kanyang maskara. Ang ekspresyon sa ilalim ay malamig, kalkulado, at ganap na walang pagsisisi. Papasok na ang mga pulis at walang ideya ang aking anak na ang kanyang perpektong plano ay malapit ng magkamali. Binuksan ko ang harap na pinto at nakita ko si Detective Ligaya Reyes na nakatayo sa aking beranda na sinamahan ng 2 ahente ng PDEA na may tactical gear. Sa likod niya, mas maraming opisyal ang nagbabantay sa paligid ng aking ari-arian. "Kumusta, Tatay Ambo?" sabi ni Ligaya. Ang kanyang boses ay propesyonal, ngunit puno ng panghihinayang. "Kailangan nating mag-usap." "Siyempre, Ligaya. Pasok kayo." Lumapit si Ringo. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng nag-aalalang pagkalito. "Detective Reyes, tungkol saan po ito? Nasa problema po ba ang tatay ko?" Nagpalipat-lipat ang tingin ni Ligaya sa amin, binabasa ang dinamika ng may kasanayan ng isang 20 taong veterano. "May natanggap kaming ulat tungkol sa drug trafficking sa address na ito. Mayroon kaming warrant para maghalughog sa lugar." "Drug trafficking?" Ang boses ni Ringo ay may perpektong gulat. "Imposible po iyan. Hindi gagawin ng tatay ko ang ganon." "Ayos lang, anak," sabi ko ng mahinahon. "Hayaan mo silang gawin ang trabaho nila." Ang nangungunang ahente ng PDEA, isang seryosong lalaki sa edad 40, ay lumapit. "Ginoong Reyes, mayroon kaming impormasyon na nagtatago kayo ng fentanyl sa inyong lalagyanan ng gamit sa pangingisda." Nagningning ang mga mata ni Ringo sa pagiging matulungin. "Ay, iyon po ay nasa garahe. Maipapakita ko po sa inyo kung nasaan eksakto." Sinundan ko ang grupo sa aking garahe. Pinagmamasdan ang tiwala na hakbang ni Ringo. Tiwala na tiwala siya sa tagumpay. Tiwala na ang kanyang plano ay nagiging perpekto. Nandoon po. Itinuro ni Ringo ang aking lalagyanan ng gamit sa pangingisda. Nakita ko po si tatay na nag-aayos doon kaninang umaga, mukhang kinakabahan. Lumapit ang ahente ng PDEA nang may praktikal na pag-iingat, kinukunan ng litrato mula sa iba't ibang anggulo bago buksan ang mga trangka. Lumapit si Ringo, ang pag-asa ay nagmumula sa bawat galaw. Inangat ng ahente ang itaas na tray, inilalabas ang aking organisadong koleksyon ng mga pain at pabigat. Sistematiko siyang naghanap sa bawat kompartimento, kumuha ng mga gamit at maingat na sinuri ang mga ito. Wala. Tumingala ang ahente, ang pagkalito ay bumabakod sa kanyang mukha. "Ginoong Reyes, wala kaming nakikitang anumang pinagbabawal na substansya." Namutla ang mukha ni Ringo. "Imposible po iyan. Nakita ko po siyang naglagay ng isang bagay doon kaninang umaga." "Maghanap ka ulit, anak," sabi ko ng mahina. "Ano ba talaga ang sa tingin mo ang nakita mo?" Nagsimulang masira ang composure ni Ringo. Mayroong nakabalot sa itim na papel, sigurado ako. Pinagmasdan ni Ligaya Reyes si Ringo ng may bagong interes. "Mukha kang sigurado sa laman ng lalagyanan ng gamit sa pangingisda ng tatay mo. Bakit?" Bumukas sara ang bibig ni Ringo na parang isda na wala sa tubig. "Gusto ko lang pong tumulong. Akala ko po ay may nakita akong kahina-hinala." Tinapos ng nangungunang ahente ang pagsusuri sa kahon. "Wala rito. Dapat nating palawakin ang paghahanap." "Teka," sabi ni Ligaya. Ang kanyang instinct bilang detective ay gumagana. "Ringo, ikaw ang tumawag. Tama?" Namula ang mukha ni Ringo. "Isang nag-aalalang mamamayan lang po ako. Kung nagkamali po ako, hahalughugin namin ang iyong sasakyan." Putol ni Ligaya sa tono na hindi na magiliw. "Nasisira ang kotse ko. Bakit niyo po hahalughugin ang kotse ko? Ako ang nag-ulat nito." Ngunit ang mga ahente ay papalapit na sa Honda Civic. Sinundan sila ni Ringo. Ang kanyang tiwala na hakbang ay napalitan ng kinakabahang pagkaladkad ng paa.
Bumukas ang trunk nang may mahinang click. Inilipat ng nangungunang ahente ang gym bag at ang ekstrang gulong pagkatapos ay huminto. Lumabas ang kanyang kamay na may hawak na transparent na plastic bag na puno ng puting pulbos na nakabalot sa pamilyar na itim na papel. Ringo Reyes, sabi ni Ligaya sa boses na malamig na parang bakal. Ikaw ay nasa ilalim ng pag-aresto para sa pagmamay-ari ng fentanyl na may layuning ipamahagi at sa pagpasa ng maling ulat ng pulisya. Dumaan sa mukha ni Ringo ang gulat, takot, at pagkatapos ay isang desperadong kalkulasyon. Ito ay isang patibong. Ang tatay ko ang naglagay niyan. Sinusubukan niya akong ipahamak. Talaga? Tanong ni Ligaya. Kung gayon, bakit mo kami tinawagan upang halughugin ang lalagyanan ng gamit sa pangingisda niya sa halip na ang kotse mo? Habang nagkiklik ang mga posas sa pulso ni Ringo, tumingin siya sa akin ng may purong galit. Ikaw ang gumawa nito. Ikaw ang naglipat niyan. Matatag kong sinalubong ang kanyang mga mata. Anak, wala akong ideya kung ano ang sinasabi mo. Ang tingin ng gulat sa mukha ng aking anak ang nagsabi ng lahat. Hindi niya kailanman inasahan na ang kanyang tatay ay ang mas mahusay na estratehiya. Makalipas ang 3 linggo, umupo ako sa korte sa Maynila. Pinapanood ang aking anak na humarap sa kahihinatnan ng kanyang mga desisyon. Mas maliit si Ringo sa kanyang orange na uniforme ng preso. Ang kumpiyansa na naglarawan sa kanya ay ganap na nawala. Ipinresenta ng piskal ang kaso ng may klinikal na katumpakan. 2 ounces ng fentanyl, halaga sa kalye na 600,000. Layunin na ipamahagi. Pagsusumite ng maling ulat ng pulisya. Pagtatangka na ipahamak ang isang miyembro ng pamilya. Mahal na hukom, patuloy ng piskal. Hindi lamang nagmamay-ari si Ginoong Ringo Reyes ng ilegal na droga, kundi nag-orkestra rin siya ng isang detalyadong plano upang sirain ang buhay ng kanyang sariling ama. Binanggit ng abogado ni Ringo ang adiksyon, desperasyon at trauma ng pamilya sa pagkawala ng kanyang ina, ngunit ang ebidensya ay napakalaki at ang mga na-record na tawag sa telepono ni Ringo, kina Mang Marco at Aling Elena ay sumelyo sa kanyang kapalaran. Nang tanungin ni Hukom de la Cruz kung may sasabihin si Ringo, dahan-dahan siyang tumayo. Gusto ko pong humingi ng tawad sa tatay ko, sabi niya sa boses na halos hindi marinig. Ako po ay desperado at gumawa ako ng mga kakilakilabot na desisyon. Hindi ko po kailanman ginusto na umabot ang mga bagay sa ganito. Umupo ako sa gallery, walang nararamdaman kundi kawalan. Ang paghingi ng tawad ay naramdaman na walang laman, pinagganapan para sa hukom sa halip na nagmula sa puso. Ringo Reyes, sabi ni Hukom de la Cruz, ay sinentensyahan ng 5 taon sa bilangguan ng estado para sa drug trafficking at conspiracy. Ang tunog ng gavel ay umalingaw-ngaw sa courtroom na parang isang pinto na nagsasara sa 30 taon ng pagiging ama. Ngunit ang pag-aresto kay Ringo ay nalutas lamang ang bahagi ng aking mga problema. Hawak pa rin ni Aling Elena ang mga peking dokumento na nagkiklaim ng pag-aari ng aking bahay. Nawala si Mang Marco pagkatapos ng pag-aresto kay Ringo, iniiwasan ang atensyon ng pulisya. Gumugol ako ng mga linggo sa pakikipagtrabaho sa aking abogado upang patunayan na ang mga dokumento ng pautang ay mapanlinlang. Malinaw ang peking pirma nang suriin ito ng mga eksperto at ang pagtatapat ni Ringo ay nakatulong upang maitatag ang timeline ng panlilinlang. Ang magandang balita, paliwanag ng aking abogado, ay ang mga mapanlinlang na dokumento ay walang bisa. Ang iyong bahay ay hindi kailanman legal na nasa panganib. Tumakas si Aling Elena sa estado upang maiwasan ang pag-uusig. Patuloy akong inu-update ni Detective Reyes tungkol sa patuloy na investigasyon. Nakikipagtulungan kami sa mga autoridad upang mahanap sina Aling Elena at Mang Marco. Maaaring mabawasan ng kooperasyon ni Ringo ang kanyang sentensya, ngunit inaasahan niyang magsilbi ng hindi bababa sa 3 taon. 3 taon bilang minimum. Si Ringo ay magiging 30 na paglabas niya. Ako ay magiging 64 kung mabubuhay ako ng ganoon katagal. Ang bahay ay naramdaman na kakaiba, ngayon ay mas walang laman sa mga paraan na walang kinalaman sa pisikal na pagkawala ni Ringo. Naglakad ako sa mga silid kung saan kami nagbahagi ng pagkain.
nanood ng telebisyon, nagtalo tungkol sa responsibilidad. Ang mga alaala ay naramdaman na nadungisan ng kaalaman sa kanyang pagtataksil. 2 buwan pagkatapos ng sentensya ni Ringo, gumawa ako ng desisyon na imposible sana noon. Ipinagbili ko ang bahay. "Sigurado ka ba, Tatay Ambo?" tanong ni Detective Ligaya Reyes. "Ito ang tahanan mo, ang tahanan ni Aling Celia." "Wala na si Aling Celia," sagot ko. "At ang anak na pinalaki ko ay wala na rin. Panahon na para magsimulang muli." Sinabi ng real estate agent na maaari kong asahan ang mabilis na pagbebenta sa kasalukuyang merkado. Nagsimula akong ayusin ang 30 taon ng mga naipong alaala. Nagpapasya kung ano ang nararapat na lugar sa aking bagong buhay at kung ano ang kabilang sa nakaraan. Ang ilang kabanata ay nagtapos ng may pagdiriwang, ang iba ay nagtapos ng may ginhawa. Ito ay nagtapos ng may pagtanggap na ang pamilya ay maaaring magtaksil sa pinakamalalim na tiwala. Ngunit ang kaligtasan ay nangangahulugang pagpili ng iyong sariling kapakanan higit sa obligasyon sa mga sisira sa iyo. Makalipas ang 6 na buwan, nakatayo ako sa balkonahe ng aking bagong apartment. Pinapanood ang pagsikat ng araw na nagpipinta sa mga bundok ng ginto at pula. Ang tanawin ay kahanga-hanga, hindi katulad ng mga lansangan sa bayan kung saan ako gumugol ng 30 taon sa pagbuo ng isang buhay na sa huli ay pagmamay-ari ng ibang tao. Nabenta ang bahay sa loob ng 2 linggo. Matapos bayaran ang mortgage at mga legal na bayarin, sapat na ang aking pera upang bilhin ang maliit na lugar na ito ng diretso at magsimulang muli. Walang utang, walang obligasyon, walang miyembro ng pamilya na maaaring magtaksil sa akin para sa kanilang sariling kapakanan. Naiiwan ako na mayroon lamang ang mahalaga. Ang mga litrato ni Aling Celia, ang aking gamit sa pangingisda, at ang karunungan na nakuha sa paghihirap na ang pag-ibig na walang hanggan ay nagiging pagpapahintulot, at ang pagpapahintulot ay sumisira sa parehong nagbibigay at tumatanggap. Sinulatan ako ni Ringo ng 2 beses mula sa bilangguan ng estado. Parehong sulat ay nanatiling hindi nabuksan sa aking counter ng kusina. Ang ilang tulay kapag nasunog ay mas mainam na iwanan bilang abo. Binisita ako ni Detective Reyes noong nakaraang buwan na may mga update. Si Mang Marco ay naaresto sa Phoenix, humaharap sa mga kaso na magpapabilanggo sa kanya ng mas matagal kaysa kay Ringo. Si Aling Elena ay nananatiling takas, ngunit ang kanyang operasyon sa pagpapautang ay nabuwag. "Mayroon ka bang pinagsisisihan sa kung paano ito nagtapos?" tanong ni Ligaya habang nagbabahagi kami ng kape sa aking bagong sala. "Pinagsisisihan ko na kailangang magtapos sa ganitong paraan," sagot ko. "Ngunit hindi ko pinagsisisihan ang pagprotekta sa aking sarili mula sa isang taong sisira sa akin ng walang pag-aalinlangan. Ang katotohanan ay mas simple kaysa sa pagsisisi o pagpapatawad. Pinalaki ko ang isang anak na naging estranghero, isang minamahal, sa isang taong nakita ang pag-ibig na iyon bilang isang kahinaan upang pagsamantalahan. Nang naharap siya sa pagpili sa pagitan ng kanyang kaligtasan at ng akin, pinili ni Ringo ang kanya. Ginawa ko lamang ang parehong desisyon. Ang aking lalagyanan ng gamit sa pangingisda ay nasa sulok, malinis at naayos, naghihintay ng mga weekend trip sa mga lawa ng bundok kung saan malinaw ang agos ng tubig at ang mga isda ay hindi nagsisinungaling tungkol sa kanilang mga intensyon. Simpleng kasiyahan para sa isang taong natuto na pahalagahan ang pagiging simple. Minsan, ang mga taong pinakamalapit sa atin ang nagiging pinakamalaking banta sa ating kapakanan. Minsan, ang pagprotekta sa sarili ay nangangahulugang pagtanggap na ang pamilya ay maaaring maging kaaway. Minsan, ang pinakamahirap na aral sa buhay ay ang matutunan kung kailan ka dapat lumayo sa mga taong pinakamamahal mo. Ginugol ko ang 61 taon sa pag-aaral ng aral na iyon. Si Ringo ay mayroon ng natitirang bahagi ng kanyang buhay upang matutunan din ito. Sa paglalakbay ni Tatay Ambo, natuklasan natin na ang tunay na pag-ibig ay nangangailangan ng karunungan, hindi lang sakripisyo. Ang mga kwento ni Lolo sa buong kasaysayan ay nagtuturo sa atin na ang pagpapahintulot sa nakakapinsalang pag-uugali ay hindi pagmamalasakit. Ito ay pakikipagsabwatan. Idinisenyo ng Diyos ang mga pamilya upang alagaan ang paglago,
hindi upang magtaguyod ng pagkasira. Kapag ang mga kwento ng pagtataksil ay nangyayari sa loob ng ating sariling mga tahanan, nahaharap tayo sa pinakamahirap na pagsubok ng pananampalataya, ang pagpili sa tawag ng Diyos sa karunungan higit sa ating mga emosyonal na kalakip. Ang pagsasanay sa pagiging pulis ni Tatay Ambo ay hindi lamang isang profesional na paghahanda. Ito ay ang paraan ng pagbigay ng Diyos sa kanya ng kagamitan para sa panghuling pagsubok na ito. Ang mga kwento ni Lolo ay madalas na nagsasalita tungkol sa matinding pag-ibig, tungkol sa paglalagay ng mga hangganan na tila mahigpit, ngunit pinapanatili ang pinakamahalaga. Kasama sa pag-ibig ng Diyos para sa atin ang pagtuturo sa atin na pahalagahan ang buhay na ibinigay niya sa atin upang protektahan ito kahit mula sa pamilya. Nang piliin ni Ringo ang fentanyl higit sa karakter, nang piliin niya ang panlilinlang higit sa katapatan, inilagay na ng Diyos kay Tatay Ambo ang lakas upang tumugon ng may katarungan sa halip na pagpapahintulot. Ang pinakamalalim na kwento ni Lolo ay nagpapaalala sa atin na tinatawag tayo ng Diyos na maging mabubuting tagapamahala ng ating sariling kaluluwa. Minsan, ang pinakamalaking awa niya ay ang pagbibigay sa atin ng pahintulot na lumayo sa mga humihila sa atin sa kanilang kadiliman. Kung ang kwentong ito ay nakaantig sa iyong puso, mangyaring ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. Nakaranas ka na ba ng pagtataksil mula sa isang taong lubos mong pinagkakatiwalaan? Paano mo natagpuan ang lakas upang protektahan ang iyong sarili? Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa mas maraming kwento tungkol sa katatagan, pamilya at ang tapang na magsimulang muli. Tandaan, minsan ang pinakamalaking gawa ng pag-ibig ay ang pagtanggi na sirain ng mga magsasakripisyo sa iyo para sa kanilang sariling kaligtasan.